Happy birthday sa inyong lahat. Ako po ito si Manghuhula ng Kinabukasan. At ngayong araw na ito ay bibigyan ko naman ng hula ng kapalaran ang mga taong magse-celebrate ng kanilang birthday ngayong May 4, 2020. Okay, May 4 celebrants. Ang reading na ito ay para sa inyo. Ituring nyo na lang itong regalo ko para sa inyong kaarawan. Ang malaman ninyo ang mga posibleng kaharapin ninyong kapalaran para sa taong ito ng inyong buhay ngayong 2020 to 2021. Okay? Ano kaya ang mga pagdadaanan nyo? Sasagutin natin dito. At para masagot yan, meron tayo ditong 20 cards sa inyong spread. Tigda 2 cards. Okay? Para sa bawat aspekto ng inyong buhay na nahahati sa 10. Okay? So, isa-isa na natin at simulan na natin ang pagbasa. Pero, bago muna yan, pwede itong mag-resonate or pwede itong mangyari sa inyo. Pwede ring hindi mangyari. Okay? Next is, may mga positive and negative dito, no? So, kung ayaw nyo po mapakinggan yung negative situation dito, sa inyong spread, huwag nyo na naman pong panoorin yung video. Otherwise, kung gusto nyo pong mapanood yung detalye ng reading na ito, pagpatuloy nyo lang po yung panonood. Pero, huwag lang po sana kayo mag-comment ng mga masasakit na salita sa comment section or mag-hit po ng dislike. Okay? So, start na tayo. May 4 celebrants with your career. Sa career ninyo, we have here the Tower card and the 6 of Wands. Ito ay combination ng positive and negative, no? So, sinasabi dito na may matindi kang pagsubok sa company mo, no? Meron ditong pagbagsak ng pagkatao mo. May taong posibleng manira sa iyo sa harap ng boss mo. Pero, ang sinasabi dito, mapagtatagumpayan mo siya. Mapagtatagumpayan mo. Okay? So, lahat ng mga kasinungalingang sasabihin niya laban sa iyo, mapapalinis mo yung pangalan mo dahil sa mga evidence na hindi ka nga sangkot sa ganong issue. Pipilitin kang isangkot sa isang issue na masama sa kumpanya mo at pipilitin kanyang sirain. Although may mga masisira talaga, no, sa pagkatao mo, or may mga masisira talaga sa sarili mo or sa reputasyon mo, pero gagawa ka ng mga paraan para linisin mo yung pangalan mo. In the end, ikaw ang magtatagumpay dito. Okay? May 4 celebrants. Next, para sa inyong study, we have here sa study ninyo, we have here the 7 of Cups and the Page of Cups. Sinasabi dito, kung hindi ka pa nag-aaral ng college dito, May 4 celebrants, nahihirapan ka daw magdesisyon kung ano yung course na kukunin mo, no? Dito. Okay? Para nag-iisip-isip ka pa, kailangan mo pa ng oras, kailangan mo pa ng panahon para pag-isipan mo kung anong course ang magli-lead sa iyo para sa iyong pangarap sa buhay. Okay? Para makamit mo yung mga gusto mo, yung mga aspirations, dreams mo, goals mo sa buhay. Yun. Maghahanap ka ng course na tutugon sa mga lahat ng mga gusto mo sa buhay in the long run. Okay? So, kung ano man yung desisyon na yan, pag-isipan mong mabuti yan, May 4 celebrants. Wala dito sa spread na ito nagsasabi kung magiging success or failure since we have the 7 of Cups pa dito. Pero kung ano man yung desisyon na yan, sinasabi ko nga lagi, sundin mo yung sinisigaw ng isip at puso mo. Okay? Yan. At syempre, kumonsulta ka rin sa ibang tao para sa problema mo, sa pagdedesisyon, lalo na sa mga relatives mo, sa mga loved ones mo, sa mga malalapit sa iyong buhay, para matulungan ka nila sa pagdedesisyon.
Okay, next, para sa inyong business, we have here, nagulo na ang spread, no? We have here the Wheel of Fortune and the Knight of Cups. Kung mapapansin mo tong Wheel of Fortune natin, ilalapit ko, mayroong tatlong wheel sa loob na magkakasama silang gumagalaw, no? Magkakasama sila sa iisang layunin. Okay. Magtutulong-tulong kayo dito. Magtutulong-tulong kayo dito at may mga taong mag-o-offer ng anything para matulungan ng inyong kumpanya. Okay? Siguro itong kumpanya mo ay nalalagay sa alanganin, no? Medyo endangered na yung negosyo mo. Posibleng malugi, no? Posibleng umabot sa bankruptcy. Pero dahil sa pagtutulong-tulong nila, no, mababago yung takbo, no? Magkakaroon ng turning of events and eventually hindi malulugi or hindi aabot sa bankruptcy ang negosyo mo. May for celebrants, okay? So, yan. Next, we have here, para sa inyong travel, we have here the Hermit card and the Strength card. Sinasabi dito, ito ay positive, no? Sinasabi dito na you like to travel alone. Gusto mo raw na magbiyahe ng nag-iisa. Okay? Lahat ng lakas mo, lahat ng resources na meron ka, ilalaan mo para sa pamamasyal mo sa or paggagala-gala mo, no? Or pagbabakasyon mo. Sa iyong pagta-travel, may oras ka na ilalaan para sa meditation or ano ba yung tawag doon? Yung pagso-soul searching, no? So, merong malalim na dahilan itong pagta-travel mong to, no? Ikaw ang nakakaalam niyan sa sarili mo kung ano yung sino-soul search mo habang ikaw ay nagta-travel. Pero most likely, ang pag-iisip o yung pag-soul searching o yung pag-meditate mo para sa long-term achievement, long-term goals mo ay gagawin mo habang ikaw ay nagta-travel, made for celebrants. Next, on the line, we have money. Sa money ninyo, we have the Two of Pentacles and the Seven of Wands. Sinasabi dito na balance yung pera mo, no? Income versus expenses. Kaya mong patakbuhin yung pera kahit may mga unexpected na gastusin ka pa. Okay? Ngayon, we have here the Seven of Wands. So, sinasabi dito na gumagawa ka ng mga paraan para yung pera mo mas mapalago pa, no? Sa kabila ng mga balakid, sa kabila ng mga pagsubok, gumagawa ka pa rin ng paraan para yung pera ay mapalago mo pa ng husto. Okay? So, magandang senyales yan. May for celebrants. Okay? We have here, sa pag-ibig, we have here the King of Cups and the Queen of Swords. So, sinasabi dito, may for celebrants na posibleng magkatuluyan kayo or existing na tong relasyon nyo, no, with your boyfriend or girlfriend at posibleng mauwi ito sa long-term commitment sa kasal. Okay? Tamang-tama talaga, King and Queen of Swords, no? So, magtatatag kayo ng isang relasyon na panghabang buhay na kayo dalawa ay pagsasamahin tungo sa iisang layunin ninyo sa buhay. Okay? Sa hirap o sa ginhawa, patuloy kayo sa inyong relasyon, patuloy kayong magmamahalan at patuloy mo siyang sasamahan. Okay? So magandang pagpasa ito para sa pag-ibig, May for celebrants. Next, para sa family, we have here the King of Swords and the Knight of Pentacles. Again, this is a positive reading again, no? So, sinasabi dito na ibabudget mo ng maayos yung pera mo para sa pangangailangan ng pamilya mo. Okay? So, lahat ng mga budget na yan, lahat ng mga nakaplano na yan na paggagastusan mo para sa iyong pamilya, sinasabi dito na magmamaterialize yan, no? Magkakatotoo yung mga plano mo para sa pamilya mo when it comes to
finances, no? So, sinasabi dito na kailangan mong itala lahat ng mga pinaggastos mo at budgetin mo yung pera na mayroon ka, okay? Dahil kung mamamali ka ng paggastos sa iyo, sa pera na hawak mo, maapektuhan yung pamilya mo, okay? So, again, it's a positive reading, no? Pero kung negative yung perception nyo dito, pasensya na po, okay? Next, on the line, we have here, para sa tragedy or disaster, we have here the 10 of Cups and the 3 of Cups dito sa inyong spread. So, sinasabi dito, May for celebrants na hindi ko kasi, kanina nung tinitingnan ko to, hindi ko masabi kung anong tragedy or disaster yung naiisip ko, no? Pero, I think, napagdaanan mo na tong mga trahedya na to, no? At ikaw ay nagse-celebrate kasama na yung kaibigan at kasama ng iyong loved ones, okay? So, natapos na yung trahedya sa taong ito ng iyong buhay, ngayon nagse-celebrate ka na, no? Parang namamahinga ka na sa lahat ng mga disaster na dumaan sa iyong buhay nung last year, no? Nung last period ng buhay mo. Okay? Next, para sa susunod, sa health mo, we have here the 3 of Wands and the Moon card. So, sinasabi dito na So, sinasabi dito na 3 of Wands and the Moon. Posible ka ditong magkaroon ng permanenteng sakit ngayong taon ito kung hindi mo kaagad ito ipapatingin sa doktor. Okay? Posibleng lumala yung sakit mo na mayroon pala, kunwari, hindi mo pa alam, parang wala ka pang sintomas, pero kung ipapatingin mo ito sa doktor kaagad, malalaman niya yung sakit mo at malulunasan kaagad. Pero, kung ipagsasawalang bahala mo yung konting pain na meron ka at hindi ka kaagad magpapatingin sa doktor, posible itong lumala at posible itong maging permanente sa buhay mo. Okay? Kailangan mo mag-seek ng advice sa doktor mo or sa doktor or sa doktor nga, sa public or private hospital or sa personal doctor na meron ka para magabayan ka nila para sa iyong kalusugan or para sa mga posibleng sakit na kaharapin mo, okay? Next, last but not the least, para sa community, we have here the 8 of Swords and the 4 of Cups. Sinasabi dito na toxic yung community mo, no? Na kinabibilangan mo ngayon at wala kang paraan or hindi ka makagawa ng move para makaalis ka doon sa community na yon. Okay? Pero sinasabi dito na parang hindi ka na nga dito makakaalis dito ka na dahil sa mga circumstance na meron sa iyo, no? Katulad ng limited yung finances mo para makaalis ka sa community na yun at makalipat ka sa iba or sa lack of time, okay? Or sa other pang circumstance, hindi ka makakaalis, pero pinapayuhan ka dito na kailangan mo pa rin tignan yung mabuti, okay? Kung mapapansin mo dito, mayroon ditong 3 cups na parang ang pangit tignan ng tao na nandito, parang pangit tignan yung 3 cards, yung 3 cups na nasa lamesa niya. Subalit, hindi niya napapansin na mayroon pa pala siyang isang magandang baso na nasa likuran niya. Okay? So, sinasabi dito na you must find good in your community, no? Kahit na toxic yung community mo, kailangan mo pa rin hanapin yung kabutihan na mayroon yung komunidad mo. Okay? So, yan. That's your reading, May for celebrants. Sana'y magustuhan ninyo ang regalo ko sa inyo. Kung inyong pong nagustuhan ang regalo ko sa inyo, click nyo po yung like, share, and subscribe sa aking channel. Kung kayo po ay magpapabati, ilagay nyo po yung name ng babatiin ko,
yung location niya at kung ano po yung ipapabati ko sa kanya. Again, May 4 celebrants, happy birthday sa inyo. Katulad nga ng mga bati ko sa mga nagse-celebrate ng birthday, ito lang ang lagi kong sinasabi. Naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan, magandang buhay, at maraming magandang swerte. Okay? Na mangyari sa inyong buhay. Okay? So, happy birthday, May 4 celebrants. Ingat kayo riyan at magandang buhay sa inyong lahat.